Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat, at tinatalakay pa rin natin yung ESMA, ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at mga sugo mula sa mga kasalanan at pagkakamali. At natukoy mula sa mga batayan na pinangangalagaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una mula sa malalaking mga kasalanan, shirk, zina, pagsisinungaling, at iba pa. Nang mga ito ay siyempre magiging kapintasan sa mga sugo at propeta. Okay? At actually ang ESMA, sinasabi rin ng mga scholar, maaaring maunawaan natin, ito ay nangyayari kahit hindi pa sila propeta. Yung mga panahon na bata pa sila, hindi pa sila propeta, pinangangalagaan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iulat sa sirah na sa ilang pagkakataon siya ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magpa-participate sa mga gawain ng Quraysh. Halimbawa niyan, minsan siya ay naanyayahan na dumalo sa isang kasalan na siyempre naroon yung alak, musika at iba pa. Nawalan ng malay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon at nagkamalay na siya nung tapos na yung pagtitipon. At maaari rin naman na sa ESMA, ay siyempre pahintulutan ni Allah na magawa ng isang propeta ang isang bagay. Halimbawa nga sa pagkakataon doon kay Musa alayhis salam, na siya ay nakapatay. Malaking kasalanan ng pagpatay na yun, pero yun ay pinahintulutan pa rin ni Allah sa kabila ng ESMA para ipatupad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay na naitakda na. Okay, so yung pagpatay ni Musa alayhis salam, hindi ito labag sa ESMA. Hindi ito labag sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. At yun yung lilinawin natin ngayon inshallah. Ang usapin tungkol kay Musa alayhis salam, at kapag may oras pa, tatalakayin din natin inshallah ang tungkol kay Dawud alayhis salam, at syempre yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga pagkakataon na sila ay nagkamali at itinama sila ni Allah, syempre, na para sa kuffar, kung maririnig ng kuffar, ng mga hindi Muslim, ang mga ganitong katuruan sa Islam, sasabihin nila o tatawanan nila tayo, sasabihin nila, may kasamang tawa pa yun. Sasabihin nila, yung propeta ng mga Muslim nagkakasala. Sigurado matutuwa sila kapag narinig nila yung ganitong katuruan sa Islam. Pero, ang totoo niyan, ang pagkakamali ng mga propeta ay pinahintulutan ni Allah na makakagawa sila ng pagkakamali, kumbaga, bilang patunay na sila ay tao lang din, okay? Hindi sila perpekto na katulad ni Allah, unang-una, o kaya hindi nagkakamali na katulad ng mga anghel. Ang mga Shia, ginawa nilang perpekto ang kanilang mga imam. Kasi ginagawa na nilang Diyos yung kanilang mga imam, sinasamba nilang kanilang mga imam. Pero ang ating mga propeta, alhamdulillah, oo, sila ay ma'sumin, pero nakagawa pa rin sila ng pagkakamali dahil sila ay mga tao lamang. Okay? Propeta sila, oo. Sugo sila, oo. Pero sila ay tao lamang. At ito ay isa sa mga napakagandang turo sa Islam na napakalinaw ng lahat ng bagay. Napakalinaw. Lahat ng mga maaring maitanong ng tao tungkol sa relihiyon ay mayroong kasagutan ang Islam, inshallah. Ang tanging tao na hindi masasagot ng Islam ang tanong niya
ay yung tao na hindi naghahanap ng kaalaman. Yung tanong niya, wala lang, tanong lang. Nanananong, kumbaga. Nang layunin niya sa kanyang pagtatanong ay hindi ilm, hindi kaalaman. Ang layunin niya sa kanyang pagtatanong ay fitna o kaguluhan. Katulad ng kuffar na galit sa Islam o kalaban ng Islam. Marami niyan sa Facebook, halimbawa, magko-comment sa mga post ng mga Muslim. Huwag niyo napansinin yung mga yun kasi walang saysay na sasagutin niyo yung tanong ng mga tao na yun. Okay? Kasi hindi naman nila hangad ng kaalaman, ang hangad nila ay kaguluhan. At minsan may ganyan din na Muslim. May ganyan din na Muslim na nagtatanong, hindi kaalaman ang gusto niya. Ang gusto niya ay kaguluhan. Bawa yung mga ligaw na sekta, mga Shia, kunwari papasok yan sa mga Islamic center, masjid, makikinig sa mga lecture, tapos magtatanong, pag sinagot, may tatanong uli. Wala kayong may sasagot sa kanila na magiging satisfied sila sa sagot ninyo. So yung mga ganong tao, magkakalat yan. Yung mga ganon, huwag nyo natatangkilikin yung mga ganong klase ng tao. Huwag nyo tatangkilikin, inshallah. Kasi yung katulad ng sinabi ko dati, di ba? Bakit hindi ako pumapatol sa pakikipagdebate sa mga ligaw na sekta? Bawa, debate ng Maulidun Nabi, debate ng kung ano-ano. Kasi mga yan, hindi yan gusto ng kaalaman. Ang gusto nila, magkaroon sila ng audience. Na yung audience nila, makakapakinig sa kanila at maaaring yung audience na yon mahihimok nila dun sa kanilang maling paniniwala. So huwag kayong papatol sa mga yan, yung mga debate o dialogue kuno. Walang dialogue. May jihad laban sa kanila. Dialogue wala. Jihad o dawa, pwede, pero yung makikipagplastikan ka na o sasayangin mo yung oras mo, walang ganon. Walang ganon. Kasi actually, ang jihad at ang dawa, magkaugnay sila. Okay? Yung mga tarantadong terorista, sinisiraan nila yung mga nagdadawa. Pero ang katotohanan niyan, ang totoong mujahidin, minamahal nila ang dawa. Dahil ang dawa ay isa sa mga paraan ng jihad at ang jihad ay isa sa mga paraan ng dawa. Magkaugnay sila. Sa iba't ibang mga pagkakataon, maaari kang magdawa, sapat na. At sa ibang pagkakataon, hindi sapat ang dawa, magjijihad ka na. At sa pagitan ng dalawang ito, naroon ang amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ang pag-uutos sa kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Na ang amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maituturing siya na da'wa at maaring tataas pa yung antas nun, mas matigas yung ulo ng mga kailangang ipatupad sa kanila yung batas, magiging jihad na. Katulad ng nangyari sa mga jihad laban sa mga Shia sa iba't ibang mga panahon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa panahon ng Ottoman Empire, nang nagsimula ng magda'wa yung Ali Saud tungo sa Tauhid, nagkaroon ng jihad, umabot sa labanan kasi ayaw iwan ng mga Sufi at ng mga Shia yung kanilang mga ligaw na paniniwala, ikinakalat nila ito at ipinagbabawal nila ang pagtuturo ng tamang relihiyon. So umabot o humantong sa jihad. So yung mga taong ganyan, wag niyong pag-aksayan ng panahon, inshallah. So ngayon, inshallah, si Musa alayhis salam. So kay Musa alayhis salam, wa Musa arada nasratul ladhi min syi'atihi. Si Musa daw, ninais niya natulungan ang kanyang kababayan. Fawagasa khasmahu faqada alayh. At yung tinutulungan niya, meron yung kalaban na Egyptian. So yung tinutulungan niyang taga-angkan ng Israel, meron yung kalaban na Egyptian. At napatay niya ang Egyptian. Sinuntok ito ni Musa alayhis salam. So isa sa mga personal na katangian ni Musa alayhis salam, napakalakas ni Musa alayhis salam. So maalala nyo yung hadith tungkol doon sa Malakal Maut, di ba? Malakal Maut na yun, sinuntok niya, natanggal yung mata o nasira yung mata. Paano pa kaya ito? Tao lang. So siya ay namatay. Yung Egyptian ay namatay. Siyempre, siya ay nagbalik loob din agad-agad mula rito. So merong aya na natutukoy ang kwento nito.
Ito ay nasa, anong sura ito? Suratul Qasas, chapter 28, verse 15 to 16. Qala hada min amali shaitan. So nung nasuntok niya yung Egyptian at namatay, so inamin niya na siya ay nagkamali. Tunay na ito ay gawain ni Satanas. So anong ibig sabihin dito ni Musa alayhis salam? Sinisisi niya ba si Satanas? Na si Satanas ang may kagagawan nung pagkakamatay ng Egyptian? Hindi. Ang pagkakasisi niya o ang isinisisi niya kay Satanas, yung pagbulong sa kanya na manakit ng Egyptian. Pero tinatanggap niya na siya nga ay nakapatay. Okay? Kaya nga dito sinabi niya, innahu aduwwum mudillun mubin. Tunay na si Satanas ay kalaban at tagapagligaw na malinaw. Si Satanas ay malinaw na kalaban at si Satanas ay malinaw na tagapagligaw. Dalawang katangian ni Satanas. Kalaban at tagapagligaw. Nakabaligtaran ng dalawa rin sa katangian ni Allah, ang katangian ni Allah ng pagiging wali, kakampi, at pagiging hadi, tagapaggabay. At sinabi niya ni Musa alayhis salam, karugtong nito, Qala Rabbi inni, Qala Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli faghfarala. Sinabi ni Musa alayhis salam, Panginoon ko, tunay na ako ay nang api sa aking sarili, kaya patawarin mo ako. So, humihingi ng tawad si Musa alayhis salam. Inaamin niya na siya ay nagkasala at siya nga ay pinatawad ni Allah. So, ibig sabihin, nagkasala talaga si Musa alayhis salam sa ginawa niya na yon na pagpatay doon sa Egyptian. Maaaring hindi niya sinasadya. Okay? Na kung sa batas nga ng tao, ito na yung sinasabi natin, sa batas ng tao yung pagpatay, maaaring ito ay homicide, maaaring ito ay murder. At may iba't iba pang, may murder in the first degree, mga ganun-ganun pa. Pero ang distinction sa pagitan ng homicide at ng murder, ang homicide hindi sinasadya, at ang murder sinasadya, o pinagplanuhan, kumbaga, premeditated. Yun ang pinagkaiba. Pero dito nga sa kaso ni Musa alayhis salam, kumbaga sa batas ng tao, homicide lang. Hindi niya sinasadya. Pero inamin pa rin niya na siya nga ay nagkasala, humingi siya ng tawad kay Allah, at pinatawad nga siya ni Allah. Kaya nga dito, napakahalaga, palagi nating nababanggit sa tawbah, sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga yung kondisyon ng tawbah, yung ikrarud dhanb, yung pag-amin sa kasalanan. O yung ibang scholar, tinatawag nila nito na an-nadam o pagsisisi. Okay? Kasi hindi ka magtatawbah kung hindi mo inaamin na nagkasala ka. At wala kang pagsisisihan kung hindi mo inaamin na nagkasala ka. Kaya nga marapat sa tao ang sidik, ang pagiging makatotohanan sa kanyang sarili. Tatanggapin niya kung nakagawa siya ng tama, tatanggapin niya kung nakagawa siya ng mali. Kasi yung tao na hindi niya tinatanggap na mali pala ang ginawa niya, edi hindi siya hihingi ng tawad kay Allah. Parang musyrikin. Yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila pinaniniwalaan na mali ang ginagawa nila. Bagkus ang paniniwala nila, tama ang ginagawa nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi sila humihingi ng tawad kay Allah. So sinabi nga rito ni Sheikh Omar al-Ashkar, faqad i'tarafa Musa bidulmihi li nafsihi. Si Musa alayhis salam ay umamin sa kanyang pang-aapi sa kanyang sarili. So linawin lang natin itong term na ito. Yung dhulmun nafs. Dhulm, ano ibig sabihin ng dhulm? Pang-aapi, pandaraya, panlalamang. Nasa technical na kahulugan ng dhulm, ang dhulm, maaari itong may turing na kabaligtaran ng adal, ng katarungan at yung hikmah, halos magkasing kahulugan sila, ang pagbibigay ng karapatan sa sino mang nagmamay-ari nito. Yun ang
adal, yun ang justice, kumbaga, o pwede siyang maituring o may translate, o kasing kahulugan niya, synonymous sa kanya, equity at iba pa. So yun, yung adal, justice o katarungan, ang kabaligtaran niya yung dhulm. So dito, sa dhulmun nafs, yun nga, maaring inaapi ng tao ang kanyang sarili sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Bakit? Kasi kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, wala siyang pinipinsala, liban na lamang sa kanyang sarili. Unang-una, kumbaga. Maaring yung kasalanan niya nakakapinsala sa iba, di ba? Pero bandang huli, ang pinaka magdudusa sa kanyang kasalanan ay ang sarili niya. Ang pinaka magdurusa sa kanyang kasalanan ay ang kanyang sarili. So sino ba namang tao ang magpapahamak sa kanyang sarili? Di ba? Kung tutuusin, walang taong magpapahamak sa kanyang sarili. Kaya yung tao na nagkakasala, itinuturing siya na nakakagawa ng dhulmun nafs. Kaya dito, sinabi ni Musa alayhis salam na dalamtu nafsi. Inapi ko ang aking sarili o dinaya ko ang aking sarili, nang ibig sabihin siya ay nagkasala. So ito yung kahulugan ng masabi natin na ito na idiom, kumbaga. Isa na itong idiom, dhulmun nafs. So inaapi ng tao ang kanyang sarili, ibig sabihin siya ay nagkakasala. Sa sumunod na tinukoy dito na propeta na nagkamali ay si Dawud alayhis salam. So yung mga natukoy dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, ilan lang. Pero meron pang iba na nagkamali. Halimbawa si Yunus alayhis salam, nagkamali din siya pero hindi na nabanggit dito. Yung tinukoy lang dito, yung ilan lang sa mga pagkakamali ng mga propeta na natutukoy sa Quran. Siyempre hindi na natukoy yung iba pang mga sabi-sabi laban sa mga propeta. Halimbawa na talakay natin, di ba, yung binibintang ng mga Hudyo laban kay Sulaiman alayhis salam at kay Dawud alayhis salam. Hindi na yon binabanggit dito. Tinutukoy lang dito yung nasa Quran. Ngayon ikaapat, wa Dawudu alayhis salam tasarra'a fil hukmi qabla simai qawlu qasmu thani. Si Dawud alayhis salam, siya ay naghatol agad, nagmadali na maghatol bago pa man niya marinig ang panig ng isa pa. Kumbaga isang panig pa lang yung naririnig niya, yung nagrereklamo, naghatol agad siya. Naghatol agad si Dawud alayhis salam. At madalas ganito yung tao, na porke merong nagsumbong sa atin, kinakampihan agad natin yung nagsusumbong at hindi na natin inaalam ang totoong nangyari o kabuuan ng nangyari. At meron ng kasabihan, di ba? So, ang minsan daw ang tao ay kumakampi doon sa nagsusumbong na tinusok ang kanyang mata o sinundot ang kanyang mata nang hindi niya nalalaman na ang tao na ito ay nakabulag pala. So, naghatol siya para doon sa sinundot yung mata na nagsumbong sa kanya pero hindi na niya inalam na itong tao pala na ito ay nauna nang nambulag sa iba. Mas malaki pala yung kanyang kasalanan o kasamaan na ginawa pero hindi na yon naisiwalat dahil naghatol na siya. So ito yung problema sa tao. Actually, nangyayari yan kahit saan. Hindi lang sa mga personal na pakikitungo ng mga tao. Kahit sa kahit sa mga korte. Halimbawa ngayon sa Senate, di ba sa Senate makakabalita kayo nung pinapatawag ng mga tao doon sa Senate tapos interviewin ng mga senador na para lang daw sa legislation, for legislative purposes lang, or in aid of legislation para lang daw makabuo ng bagong batas. Pero ang mga iniimbitahan na ito sa Senate, pagdating nila doon, nahatulan na sila ng mga tao. Nagiging trial by publicity na lang ang nangyayari. Kasi kung ano yung gustong palabasin ng Senado,
ng mga senador, lalong-lalo na yung mga nagpapakitang tao, kung mayroong gustong siraan o sirain doon sa kanilang Senate hearing na yun, gagawin nila at magagawa nila talaga. Gagawin nila at magagawa nila talaga. So, ang tao, actually lahat naman tayo lahat mayroong bias, mayroong kumbaga bigotry, meron tayong kawalan ng katarungan minsan, kaya dapat ang tao ay palaging magiging matapat sa kanyang sarili, inshallah. Okay, hindi yung palaging iniisip niya na tama siya o hindi siya nagkakamali. Dapat handa ang tao na tanggapin na maaring siya ay nagkakamali, katulad nga ng mga propeta na ito na nabanggit natin. So ilan na ba yung nabanggit natin na propeta dito? Si Adam alayhis salam, si Nuh alayhis salam, si Musa alayhis salam, at ngayon si Dawud alayhis salam. Lahat sila umamin na sila ay nagkasala. Lahat sila ay umamin na sila ay nagkamali. So ito nga propeta, umaamin, sa paano pa kaya yung pangkaraniwang tao. So merong aya doon sa Surah Sad, chapter 38, verse 24 to 25. So sinabi ni Allah, matapos na maghatol si Dawud alayhis salam. Kaya balikan nga natin yung ano na yun, yung eksaktong aya na yun. Hindi ko pala nadala yung ano ko, yung cellphone ko. May Quran dyan. Ayan. Ayan natin. Basahin natin yung buong kwento kasi hindi nabanggit dito eh. Anong page ba yun? Yung Surah Sad. $453. Anong aya yun? 24? Okay, so ito. Wahal ataka nabaul khasmil id tasawwaru. So dumating ba sa iyong balita tungkol dun sa dalawang nagdedemandahan nang sila ay umakyat doon sa mihrab, tasawwarul mihrab. Ibig sabihin, umakyat sila doon sa pader para pumasok doon sa mihrab. Yung mihrab, yun yung private na lugar ng pagdarasal. Okay? So ngayon, yung usually sa mga masjid, merong lugar na ganyan, parang nakapasok ganyan, tinatawag din yan na mihrab. Pero itong mihrab na ito ay originally prayer area. Kumbaga sarado siya. Okay? Idakalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Dumating sila, pumasok sila kay Dawud alayhis salam at nagulat si Dawud alayhis salam sa kanilang dalawa. Qalu la takhaf. Sinabi nila, huwag kang matakot. Khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bil haqqi wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Kami ay dalawang nagdidemandahan na ang isa sa amin ay nang api sa isa pa, kaya maghatol ka sa pagitan namin sa pamagitan ng katotohanan at huwag kang kumiling kanino man. At gabayan mo kami tungo sa matuwid na landas. Gabayan mo kami tungo sa matuwid na landas. Inna hada aki lahu tis'u wa tis'una na'jatan wali na'jatun wahida. So sabi ng isang nagsasalita, siya rin yung nagrereklamo. Itong kapatid ko ay merong 99 na na'ja. Yung na'ja, babaeng tupa. At yung nagsasalita, uli, tandaan nyo siya yung nagsasalita. Isa lang siya na nagsalita rito dun sa dalawa. At ako ay merong isang babaeng tupa. So yung kapatid niya may 99 na babaeng tupa, siya merong isang babaeng tupa. Faqala akfiliniha wa azzani fil khitab.
Sinabi nung nagrereklamo, yung kapatid ko na merong 99, sabi niya, ibigay mo sa akin, ipagkatiwala mo sa akin yung isa mong tupa, at siya ay namayani sa akin sa pananalita. Ibig sabihin, napilit siya nung kanyang kapatid na ibigay ang tupa. Qala laqad dalamaka bisu'alika na'jatika ila ni Aji. So naghatol agad si Dawud alayhis salam. Sinabi niya, inapi ka niya. So yung nagsasalita lang yung nagrereklamo at siya rin yung kausap, yung sinabihan ni Dawud alayhis salam. Inapi ka niya sa pamagitan ng panghingi sa iyo ng tupa mo para isama sa kanyang mga tupa. Wa inna kathiran minal khulata'i layabgi ba'duhum ala ba'd. At tunay na ang marami sa mga magkasosyo ay nangaapi sa isa't isa. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti, wa qalilan mahum, at kaunti lamang sila talaga. At kaunti lamang sila talaga. Yun yung sinabi ni Dawud alayhis salam doon sa lalaki na nagrereklamo. Kinampihan niya kagad yung lalaki na nagrereklamo. Para sa kanya, inapi na siya sa pamagitan ng pagkuha doon sa kanyang tupa. Na hindi pa niya inaalam yung ibang detalye pa nga eh. Hindi pa nga niya inaalam yung ibang detalye. So paano pa kaya yung hindi niya tinanong o hindi niya kinausap o hindi niya kinuha yung panig nung dinidemanda. So ibig sabihin, malaki talaga yung pagkakamali ni Dawud alayhis salam. Wadanna Dawudu annama fatannahu, at nalaman ni Dawud na sinubukan namin siya. So dito sa Quran, ito yung isang yung nalaman ko sa tafsir. Ang tinutukoy dito, nalaman ko o nalaman niya. Wadanna Dawudu annama fatannahu, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. So si Dawud alayhis salam, humingi ng tawad sa kanyang Panginoon at siya ay kharra raki'an wa anab. Dito, raki, siya daw ay naging raki. Ano kaya yung raki? Fa'il ng raka'ah. O yan, ganyan. O, ano yung raka'ah? Ano yung raka'ah? Ha? Yung ruko, di ba? O raka'ah, nagruko siya o yumuko siya. Okay? Pero dito, yung pakararakian, actually hindi lang ito ruko na pagyuko. Ang tinukoy dito ay pagsusujud mismo. Okay? Yun ang nababanggit sa tafsir. So siya ay nagpatira pa. Wa anab, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fagafarna lahu dalik, at pinatawad namin ito sa kanya. Wa inna lahu endana lazulfa wa husna ma'ab. At tunay na siya sa amin ay malapit, at para sa kanya mula sa amin ang mahusay na pagbabalik. So, inamin ni Dawud alayhis salam na siya nga ay nagkamali. At marami tayong aral na makukuha dun sa mga naging, bago natin talakayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, next week na natin yung matatalakay inshallah. Maraming aral yung makukuha natin, di ba? Sa pagkakamali ng mga propeta. Si Adam alayhis salam, yung pagkakamali niya, pinagkatiwalaan niya yung kanyang kalaban, si Satanas. Binabalaan na sila ni Allah laban kay Satanas, pero naniwala pa rin siya kay Satanas. Si Nuh alayhis salam, nadala siya ng kanyang emosyon. Kaya nasabi niya kay Allah yung mga bagay na sinabi niya tungkol sa kanyang anak, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak na hindi naman mananampalataya. Si Musa alayhis salam, nakapatay siya dahil sa kanyang pagmamalasakit sa kanyang kababayan. At si Dawud alayhis salam, nagkasala siya o nagkamali siya dahil kumampi siya kagad doon sa nagsumbong. So ito yung mga katangian na maaring magagawa ng tao. So ito, matututunan natin ito mula sa mga propeta na inshallah ay may iwasan natin. Alhamdulillah. So next week,
doon na natin matatalakay yung ilan sa mga pagkakamali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron lang ilan na tinukoy dito. Actually, marami ito. Marami kami na pag-aralan noon. Hindi lang ito na tinukoy dito. Siguro, isisingit din natin yun. So, yung matatalakay natin tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isisingit natin yung iba pang hindi nabanggit dito kasi ang mga ito ay ibinibintang din ng mga kuffar na galit sa Islam o kalaban ng Islam laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga argumento na ito ay ginagamit ng mga naninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanya. Kaya tatalakayin natin ito at mahalagang matalakay ito. At yung iba pang hindi nababanggit dito. Marami pang iba na tinukoy na pagkakamali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lilinawin natin inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.